SYM Husky ADB 150. Nung nakita ko siya sa personal, walang duda na isa talaga ito sa pinakamagandang aesthetic or looks sa 150cc category ng adventure scooter. Inilapag siya dito sa Pilipinas sa kalagitnaan ng taon at syempre dagdag na naman ito sa pagpipili ang motor sa 150 category ng mga adventure scooter. Ang tanong, pasado ba sa inyo yung looks, specs, ang presyo niya, pasok ba sa budget? Isa-isahin natin ngayong araw yan, silipin natin pa. Sa kanyang looks ay talaga namang may sariling character ang Husky ADB 150 na hindi naman porke ADB siya ay magkakamukha na kagaya nung ADB 160. So, itong Husky ADB 150 ay may sarili naman siyang character. Napakaganda din talaga nung kanyang mga design, makanto siya. Dito sa kanyang front face ay meron siyang vibe ng parang robot or transformer, yung parang ang tapang ng datingan dito sa harap. Ang Husky ADB 150 ay may mga kulay na green, white, black, at syempre ang bidang kulay ngayon sa araw na to ay ang kulay gray. Adventure scooter ito, hindi mawawala dyan yung kanyang clear na windshield, so medyo may kalakihan na rin ito. Non-adjustable ito unlike dun sa ibang adventure scooter. Kapag ka may windshield, nakakatulong ito para hindi direktang tatama yung mga hangin sa ating dibdib. Less stress ito lalo na pag nasa long ride tayo. Napaka-minimalist lang din talaga ng motor na to dahil dito sa kanyang front face makikita lang natin dito yung kanyang logo, pinakagitna, at syempre yung kanyang mga ilaw, yung kanyang headlight dito na naka-split type na may daytime running light na rin na naka-LED, pati ang kanyang mga signal lights at ang kanyang Thor hammer taillight. Nabanggit natin dito na napaka-minimalist niya dahil wala ka talaga makikitang decals dito or mga stickers. Tanging ang logo lang dito sa harap ang makikita natin, ang emblem lang ng TCS na nandito sa kanyang unahang fender, at dito sa kanyang hulihang bahagi, magkabilaan ay naka-emblem yung Husky 150. Agaw pansin na rin dito yung alloy na apakan or footrest ng ating mga backride. Napaka-durable niya. Makapal yung ginamit na alloy dito at syempre naman yung footboard na para naman sa rider. May extension na rin ito, medyo malapad din yung kanyang footboard na nagbibigay komportable lalo na pagka nasa mga long ride tayo. Goods na goods kapag may malapad na footboard. Punta agad tayo sa kanyang specs. Ito ay may engine specs na 150cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4-valve, at ang kanyang bore and stroke ay 57.4 by 57.8mm. Hindi rin talaga ito papahuli at medyo torquey na rin ang motor na to dahil nasa ADB siya. Ang kanyang maximum power ay 10.8 kW at 8,000 RPM na may maximum torque naman na 14.5 Nm at 6,000 RPM. Hindi tayo makangamba kapag nasa long ride tayo or mahaba yung biyahe natin dahil naka-liquid cooled na rin ang makina ng isang to. CVT transmission, so matipid na rin dito sa gas dahil FI na rin siya at may tank capacity na 15 liters at may fuel consumption naman na 40 to 45 kilometers per liter. Depende yan sa ating driving habit or sa driving style natin, sa bigat ng rider at syempre sa road condition na rin. Bukod doon sa napakalaking clear windshield nito ay may parang cover naman dito sa kanyang panel na kapag sumikat yung araw ay hindi direktang tatama sa ating mga panel. Nakakatulong ito para makita natin ng maayos yung ating mga instrument panel. Speaking of panel, ang kanyang instrument panel ay full digital at lahat ng mga pangunahing impormasyon sa motor na to ay makikita na rin natin dito kagaya ng odometer, fuel gauge, trip meter, speedometer at marami pang iba. Isa sa mga nagpapogi din dito at nagpaganda ng disenyo ng motor na to ay yung kanyang naked handlebar. Dito naman sa kanyang handle grip ay meron din siyang bar end na kapag tinignan naman natin dito sa kanyang left side, ang kanyang mga switches ay makikita natin ang kanyang passing light, high and low, turn signals at ang kanyang busina. Dito naman sa may bandang kanan ay makikita natin ang kanyang hazard, kanyang engine switch at ang electric starter. Nakakailis na rin ang motor na to. Katabi naman nito ang kanyang USB ready na charging port. Pwede tayo mag-charge ng ating mga cellphone lalo na pagka nasa long ride tayo. May maayos at komportableng upuan na may mga touch lang na silver dito sa kanyang unahan ng upuan at dito sa kanyang magkabilang gilid na may nakasulat na SYM. Sa kanya namang grab bar ay nakakulay silver din, naka-split type ito. At isa pa sa mga maliliit na detalye na napansin ko dito sa kanyang pairings, kapag tinitigan mo ay meron siyang mga carbon finish dito sa mga pairings niya na kulay black.
At nung binuksan ko yung kanyang underseat compartment, napakalawak nito at talagang kasyang-kasya yung ating mga helmet. Siyempre, depende pa rin yan sa disenyo ng ating mga helmet at sa shell ng helmet. Naka-upright position yung kanyang muffler, so bumagay ito sa disenyo ng motor. At sa features naman ng motor na to ay siyempre meron siyang TCS or Traction Control System na kapag basa or mabuhangin yung ating mga dadaanan, kapag aksidenteng nadulas ito, ay hindi nito hinahayaan na mapabilis yung ikot ng gulong. Nakakatulong ito para maiwasan natin yung semplang or disgrasya. Dahil isinasabay pa rin ito yung ikot ng gulong sa hulihan doon sa ikot ng gulong sa unahan. At ang maganda din sa motor na to ay naka-dual ABS na to. Ibig sabihin, naka-ABS na sa harap at maging sa likuran. Isa ito sa maganda features ng motor lalo na dito sa mga scooter dahil nakaiwas din ito sa mga posibilidad na aksidente dahil hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno kapag biglaan nating napihit yung ating mga preno. At dahil nga naka-dual ABS ito, so ang kanyang braking system ay parehas na naka-disc brake. Dual sports na rin yung kanyang gulong dahil nga adventure scooter siya na may sukat sa unahan na 120/70/13 at sa likuran naman ay medyo malapad din na 130/70/13. Maganda ito sa cornering o kaya sa mga banking. Kapag pinuntahan naman natin yung kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork ito. At ang kagandahan dito ay meron siyang protective boots kulay black. Iwas ito sa dumi or sa mga bagay na maaring tumama sa ating mga telescopic fork. At kapag sinilip naman natin yung kanyang suspension sa hulihan, ay naka-single swing arm ito na adjustable na monoshock. Nung trinay ko itong upuan ay medyo maganda na yung bouncing ng kanyang mga suspension. Hindi makukumpleto yung vlog natin ngayon kung hindi natin sinukat yung motor na to. Yung kanyang seat height kung sinukat natin ay may sukat ng 785mm. Okay na okay pa siya sa ating height na 5'5 hanggang 5'6. Yung mga may height na 5'4 kaya pa rin naman dahil hindi naman tayo dito masyadong tiptoe. Maganda din or malawak yung kanyang turning radius. So hindi tayo dito mahihirapan kapag nag-park tayo ng motor or kapag nagmaniobra tayo. Ang kanya namang dry weight ay 150 kilograms. Sa kanyang dimension ay may 1,980 sa kanyang length. Sa kanyang width naman ay 780 at sa kanyang height ay may 1,225. Siguro kung may i-improve man dito si SYM ay ang kanyang ground clearance dahil nga sa adventure scooter ang motor na to ay dapat ay medyo mataas yung kanyang ground clearance dahil pagka adventure scooter ay isinasabak natin to sa mga malulubak na mga daan or kahit doon sa mga regular humps dito sa Pinas ay hindi sana iindahin ng motor na to dahil ang kanyang ground clearance ay meron lamang 117mm so medyo talaga mababa yung kanyang ground clearance. So isa dapat to sa mga i-improve ng SYM. Bago natin puntahan yung SRP ng motor na to, isa shoutout muna natin yung mga nag-comment last week at nung mga nakaraang linggo pa. So ito sa lahat. Roy Garcia, Montaserlino, Sac Ebrada, Joseph Hernandez, Renuestro Sainel, Ero Chitas, Lorna Valencia, Brianna Lokin, John Ray Falo, Jason Villafana. Ang tanong, magkano na nga ba ang presyo ng motor na to? Pasok ba sa ating budget? Dahil ang SRP ng motor na to ay may 152,900. Sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. Hanggang dyan na lang yung ating video ngayong araw. Kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay huwag nyo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod nating video. Thanks for watching. Bye-bye.